Sabong sa dilim, ang mundo ng pandaraya, perang nawawala, at ng mga taong biglang naglalaho. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng katotohanan at kasinungalingan sa likod ng isabong? Alam mo kang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Magsimula tayo sa isang tanong, bakit biglang nawala ang ilang tao matapos tumaya sa sabong? Ayon sa mga nagmamasid, may isang aninong bumabalot sa industriya ng isabong, isang organisadong sindikato. Tahimik silang gumagalaw pero ang epekto nila ay parang lindol. Niyayanig ang buong komunidad. 1 bilyon kada araw ang umiikot. Oo, 1 bilyon kada araw. Hindi lang ito basta libangan, isa itong sistema, isa itong negosyo, at para sa ilan, isa itong kasalanan. Pero ano nga ba ang nangyayari sa likod ng kamera, sa likod ng mga palakpakan, at sa likod ng mga tila inosenteng pustahan? Ngayon, bubuksan natin ang mundo ng mga manchochope, mga taong pinasok ang sistema na daya o ginamit, at sa huli, ilan sa kanila tuluyan ng nawala. Isabong, ang digital na labanan na bumihag sa masa. Noong 2020, habang ang mundo ay natikil, isang bagong anyo ng sabong ang sumikat. Ito ang isabong. Dahil pandemya, ang mga tao na sa bahay, online, naghahanap ng libangan. Dito pumasok ang digital sabong. Isang sistema kung saan kahit hindi ka lumabas ng bahay, pwede kang tumaya, manood at sumigaw ng meron. Sa unang tingin, isa lang itong laro, pero sa ilalim ito, unti-unting nag-ugat ang isang sindikatong ginawang katasan, ang sabong. Ang sabi nga ni DOJ Secretary Remulla, hindi natin basta-basta makikita ang tunay na problema dahil ang ugat nito nasa dilim. At ito ang scripted na labanan, hindi lahat ng panalo ay totoo. Isa sa mga unang taktika ay ang game fixing. May mga laban kung saan alam na agad kung sino ang mananalo bago pa man magsimula. Paano? Una na dito ang palit manok. Palihim daw na pinapalitan ang sabong panlaban bago ang aktwal na laban. Pangalawa ay gamot sa manok. May mga manok na tinuturukan ng pampalakas o pampahina, depende sa gustong resulta. At pangatlo, senyas ng mga hander. May mga tagong kilos, kumpas ng kamay o sadyang paghinto ng referee na nagsisilbing senya sa kasabwat. At kapag ikaw ay nakataya sa tamang script, mananalo ka. Pero kung hindi ka bahagi ng plano, ikaw ang panalong talo. At dito umiikot ang katiwalian sa loob. Kapag ang staff daw ay kabilang sa laro, hindi lang manok at handler ang nasa sabuatan, pati ang mga staff sa loob ng opisina. May mga insider na nagbibigay ng showing tips sa kakilala. May referee na sinasadyang binibilisan o pinapabagal ang bilang ng laban. May IT personnel na ina-adjust ang score o sadyang dinidelay ang data entry upang paboran ang kasabwat na betor. Isipin mo, habang umaasa ka sa swerte, may ibang gumagawa ng kasaysayan sa likod ng monitor. Ang multo sa sistema, banking account, ghost bets at scripted na users. Mas modernong panahon, mas masalimuot na daya. May mga fake accounts na ginawa para makakuha ng sign-up bonuses paulit-ulit. May ghost bettors daw, mga account na hindi totoong tao, kundi programado para sumalo sa betting pattern at dayain ng iba. May recycled videos daw na paulit-ulit lang pinapalabas para isipin na tao na live ang laban. At sa mga chat group, may mga fake admin na nagsasabing sirado ang opisyal na site.
Lipat tayo dito. Ang ending, nahack na ang tiwala mo. Nagkakaroon din ng pandaraya daw sa technical, content piracy at hack streams. Ang isa sa mga pinakamodernong modus ay ang content piracy. Yung mga agent na yan, double agent, triple agent, tignan nyo ang ginawa ng mga yan. Pinareho nila, pareho lahat, dinako nila ang video namin, gumawa sila ng domain lahat, pareho-pareho. May mga grupong nanonood ng live feed ng laban, i-record ito, tapos i-upload sa sarili nilang website o social media. Kapag nagka-downtime ang opisyal na site, dito pumupunta ang mga bettors. May mga tumatayang hindi nila alam, palsipikado na pala ang laban. Sa replay pinutol ang bahagi ng video, binago ang resulta at pinapakitang panalo ang kasabwat. At ang pinakanakakatakot, kapag may tumaliwas, may nabubunyag o may nagli-leak na impormasyon, hindi lang sila binaban, sila'y nawawala. At ang nawawala, anong nangyari? Hindi lang pera kundi tao. Mula 2021, ilang kaso na ng pagkawala ang naitala. Mga lalaki, karamihan sa kanila ay bettors, handlers o insiders. Sa CCTV, huling kita sa isang parking lot. Sa Colag, huling tawag galing sa unknown number. Sa pamilya, tanong, nasaan na siya? Ang sinasabi ng ilan, kapag nalamang nag-leak ka, gumamit ng peking account o nanloko sa sindikato, hindi lang pera ang mawawala, minsan pati ikaw. At dito pumapasok ang hustisya. Ang hustisya ay nahuhuli pero darating. Sa likod ng mga pandarayang ito, may mga ahensya ng gobyerno, whistleblowers at ilang matapang na mamamahayag na pilit sumisilip sa dilim. Ngunit mabigat ang kalaban, milyones kada araw ang iniikot. At habang ang iba'y nananahimik, may ilan na lang ang patuloy na nagsasalita. Sila ang ating mga source, sila ang boses ng mga nawala, at sila ang nagsasabi, hindi ito larong pambata, isa itong digmaan sa digital na mundo. Bawat laban, bawat taya, bawat pagkawala. Ngayon alam mo na ang mga taktika, tanong na lang, ilang laban pa ang kailangang malaro bago magising ang sambayanan? Ilang tao pa ang kailangang mawala bago natin tuluyang itigil ang laro? Ito ay hindi lang kwento ng sabong, ito ay kwento ng kasinungalingan, kwento ng pagkaganid, at kwento ng mga nawala sa kadiliman. Ang tanong ay, totoo ba ang mga espekulasyong ito? Ngunit may paglilinaw sa kadiliman, tanging ang ating Panginoon Hesus ang liwanag. Habang tumatago sa ating isipan ang malagim na kwento ng pandaraya, pagkaganid at pagkawala, habang nararamdaman natin ang bigat ng kasalanan at kasinungalingan bumabalot sa mundong ito, isang bagay ang malinaw. Sa gitna ng dilim may liwanag na hindi kailanman naglalaho. Sa lahat ng sindikatong kumikitil ng pagkatao, sa lahat ng sistemang ginagawang negosyo ang kasamaan, tanging ang ating Panginoon Hesus lamang, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Juan 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Habang ang iba ay gumagawa ng huwad na sistema para sa pansariling yaman, ang ating Panginoon Hesus ay nag-alay ng kanyang sarili, hindi para makuha ang yaman ng mundo, kundi para iligtas mula sa kasalanan. Ang mga sindikato ay nagtatago sa anino, pero ang anak ng ating Panginoon Diyos ay dumating para ibunyag ang lahat ng nasa dilim. Lucas 8 verse 17, walang natatago na di mahayag at walang lihim na di malalaman. Kaya kung ikaw ay naligaw, nadaya o nasugatan ng mundo, may daan pabalik at ang daang iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo. Pagod na po sa mga pandaraya ng mundo, iligtas niyo po kami sa kasalanan. Ikaw ang aming liwanag, ang aming katotohanan at aming buhay. Sa iyo po namin isinusuko ang lahat. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan at pagmamahal sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.